Ito ay ang kilalang isla sa bayan ng San Pascual, Masbate. Isa rin ito sa mga isinasali sa mga island hopping tours dito sa Burias Island. Dahil dito'y napakaganda na tsak kung kahit sino ito'y magugustuhan. Grabe, yung pagpatong-patong nila netong bato na to dahil mas mataas pa sa akin. Yan o, hanggang doon. Dahil sa pabago-bago nga ang hangin at direksyon ng tubig na tumatama dito ay ang buhangin o sandbar dito ay pabago-bago rin ang direksyon. So dati magkakonekta sila sa pamamagitan ng parang sandbar. Na daanan papunta doon. So dahil nga sa pabago-bago yung alon, yung nalihis yung sandbar. Sir, dati nga makakapaglakad pa kayo mula dito sa isla papunta doon sa kabilang isla. Pero ngayon ay hindi na. Kaya samahan niyo ako at pupuntahan natin ang islang Tinalisayan. At tinawag natin ng Tinalisayan Island, sir, dahil na rin yung mga puno niya dito is halos mga talisay. Ito rin ay isang edible, pwede siyang edible, pwede siyang pantanggal ng gutom, pwede na rin kainin. At isa naman well-known kung isla na to dahil na rin sa kanyang perfectly known sandbar at saka yung pulbos na buhangin. Alam niyo ba guys na itong Tinalisayan ay hindi lang siya isang isla na kung saan sabi nga ni tour guide natin na si Kuya Marlon, ang Tinalisayan Island ho ay may Tinalisayang maliit, which is ito yon, at yung Tinalisayang malaki naman ay yung isla na yon na nakikita nyo. At nung dati, yung etong dalawang isla na to ay magkaduktong. So nasabi rin ni Kuya na sa paglipas ng panahon at pagbago ng mga alon, yung forma ho na itong sandbar ay nalilihis. Ibig sabihin, nababago ng direksyon. Kaya yung daanan simula dito sa Tinalisayang maliit papunta sa Tinalisayang malaki ay nawala na o nabago na. Itong Tinalisayan Island, sir, dalawa po sa Tinalisayan maliit, sa Bicol, sa DIT. Opo. Tinalisayan Dakula, sa Tagalog naman malaki. Dati, sir, magkadugtong yan. Tapos siguro sa tagal ng panahon, nahati. Tapos itong sandbar naman, sir, hindi siya nag-i-stay lang dito sa isang site. Lumilipat siya, depende sa alon o sa season. Halimbawa ngayon, kung sa sunod naman, habagat lilipat yung sandbar. Ito. Lilipat ko ito. Ganun siya kagaling. Wow! Sa magaganda na mga tanawin dito sa Masbate, halika sumama kay JM Vlog. Sa kanyang biyahe, ipapakita sa buong mundo mayamang tinatago na madami. Mismo lalo lumalawak dahil sa lugar na dito lang makikita at walang katulad. Kaya sumama ka para makita ng mga mata kung gaano kaganda. Tara Masbate na halika. So nandito na tayo guys sa mga man-made na mga pinagpatong-patong na bato dito sa Tinalisayan. At kung makikita nyo nga naman, lalapitan natin grabe yung pagpatong-patong nila netong bato na to dahil mas mataas pa sa akin. Yan hanggang doon, tsaka ang taba niya. Ito mga bato na to ay dito lang din po yan galing sa islang ito. Pinolekta lang nila, pinatong-patong para magmukhang ganito. Maganda tingnan. Yan. Perfect spot din para sa mga gusto mag-video and mag-picture. Wala ho bang naninirahan dito ng mga bahay-bahay? Nung panahon, sir, meron pong mga nakatira talaga dito sa parte ng Barangay Busing. Meron na sila dito mga parang papiesta. Kaso dahil sa hirap na rin sa tubig, mas pinili lang lumipit. Mga karamihan dito, mga mangingisda. So hindi na namin kaya guys dito manatili na matagal dito sa islang ito. Grabe. Sobrang tirik ko ng araw. Parang sobrang itim na namin. So hanggang dito lang siguro yung video natin. So thank you so much po sa mga lahat ng mga nanonood. Kung gusto nyo po malaman yung mga kwento-kwento, kung ano yung mga isla-isla na mga mapupuntahan natin dito sa Masbate, ay huwag nyo po kalimutan mag-follow po ng ating Facebook page, JM Nga Vlogs. So muli ako nga po ulit ito si JM. Sana po'y makita-kita ulit tayo sa susunod. Bye bye guys. It's Tinalisayan Island.